Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel, Stock Play. At ngayon po ay ulit tayo mag-update sa mga top trending stocks. So for now, 5 lang to. Tingnan natin kasi iba na cover na natin kahapon. Paki-check na lang dun sa mismong channel natin guys, para hindi madoble-doble. Let's start with MRC. Okay, mga trending to ngayon Okay, today, Saturday. Happy weekend, guys. So, ngayon, kung titingnan natin to overall, big picture, may ibabagsak pa ba? Yes, meron pang ibabagsak. Ayan, So, Andy bottom. Ayan. And right now, kung titingnan natin, oversold. Same sa stochastic. And syempre titingnan natin yung pinaka dito support I think parang na-hit na din kasi di ba? So na-hit na din yung niya, yung sa lowest point na kung saan nagkakaroon talaga ng bounce Ayan, 20, tayo ngayon? 22 right now. Pero ang pinaka-deep na to, ito. Nasa 10, 10, 11. Grabe to, guys. So, ayan, Ayan. So, tingnan na lang natin. Maybe sa part na to is magkaroon na tayo ng bounce. Ayan, kasi marami ng mga dito Mga touches, Ayan, mga touches guys, ayan. So syempre let's see, pero to kumbaga talagang risky to MRC so check natin dito guys. So dito hindi pa oversold, yun lang. Ayan, sa daily pero sa weekly oversold na parehas yung stock saka yung RSI. So dito hindi pa, maybe pwede pa tong mag-extend. Yes, pwede pa. Kaya for me, wag muna although sinabi natin before na possible na yung bottom andito na sa 0.8, pero syempre hindi naman 100% yun kasi ang pinagbasihan natin yung mga previous or yung mga past past bottoms. Ayan. So pag binalik, boom, yun siya Ayan. Then next is web. Okay, for web naman tingnan natin to. Grabe din to guys Ganda ng chart Ganda ng chart, loads. Ayan. So nung ba to? Last week nag-breakout siya. Right? Ito super green candlestick. So sobrang haba guys Then medyo naging choppy since na-hit na yung resistance. Ayan, kaya medyo bumalik tayo dito. Ayan. So malapit sa may support. Ayan yung resistance 2.1, malapit dyan. Maraming mga retest dito retest. Okay, since medyo nakahang tayo, mas safe na bumalik dito. Ayan, sa may loob ng natin, green box below 1.88, let's say in between 1.82. Okay, since naman tayo dito, overbought plus bearish crossover. Ayan, Ayan. So bonus na lang kung pipitikin to hanggang dito, Next target 2.37 kasi. Ayan. So overall, ito yung kanyang itsura. Ayan, so grabe galawan na to, Ayan, pero pag naipit ka, finish na, Ayan.
So, let's move. Okay. IDC. Okay, trending din to guys. So, sa part na to, mukha siyang double bottom eh. Ayan, parang ano lang siya, ano, globe ba yun? Tama, ano? Ayan, oh. W pattern. Look alike. Okay, tapos throwback dito sa may support natin. Malapit sa 1.03. So, for now, goods. Yun nga lang, medyo nakahang pa din to sa taas. Overbought. Even though na may pullback na tayo dito sa weekly, ano. Ayan. Same here sa may stochastic. Ayan. So, let's see. Tingnan natin kung mag-hold. Ayan. Then, sa, ano siguro, i-check natin yung ano na to. Daily chart. So, let's see. Pwedeng mag-rally. Oversold. Tapos, bearish crossover dito. Then, tingnan natin kung isang, ano pa to, no? Kung isang hirit pa to, guys. Pero, based sa kanyang pattern, lower high, tapos, lower low. Of course, downtrend dyan, pagka ganyan, no? Ayan. So, tingnan natin. Ang support. So, of course, ayan. Sa 1.03, tapos yung resistance, malapit sa 1.23. Ayan. Then yung 200. Okay, so medyo goods naman ngayon. No? Ayan. Typical setup talaga ganito pag double bottom. No? So, syempre ganyan. Then, breakout. Then, throwback. Ayan. And, of course, pagka nag-hold, supposed to be dapat mag-create ng higher high. No? Ayan. For price discovery. Ayan. So, tingnan na lang natin kung mag-hold dyan. Malapit dun sa may support. CEB next. Check natin to. Tingnan natin yung chart na to. Uy. Grabe guys. Ano, talagang tinamaan to ng pandemic eh. Ayan oh. Wala. Pagka tinamaan talaga wala eh. Sabog ano. So, for me, still bearish to. Bakit? Downtrend channel, guys. Okay, parang rectangle pattern lang to na naka-slant. And we know that pag ganito, 50-50. No? Ayan. So, titingnan natin lower high, lower low. It means bearish. Ayan. So, hanggat walang breakout dito sa area na to, guys, ala, no? Still bearish for me. Ayan. So, siguro, ang ano natin dito, ang makikita natin na bullish case for CEB, pagka nag-create siya ng ano, no? Head and shoulder pattern. Since meron na tayo dito ng ano eh, left. Tapos, eto pwede head. Okay? Tapos, pwede right shoulder. Ayan. So, pwedeng ganyan, ano? Since di naman natin talaga alam kung ano mangyayari dito. Kaya, for me, still bearish. Yes, pwedeng mag-rally. So, saan pwedeng mag-rally to? Of course, dito guys, sa may 31.6 na to. Kasi ito yung resistance eh. Dating support and right now acting as a resistance, no? 31.5, 31.6, basta malapit dito guys sa area na to. Ayan, sa may green box. Ayan, so kitang-kita naman ano. Downtrend, lower high, lower low. So yung setup na ganun, ang conclusion bearish, no? Ayan, tapos yung last shell SHLPH. Tingnan natin to. So, ito rin, nakakatawa din yung chart na to eh. No? Sobrang taas nung listing. Fake pala. Fake pump, then
buhos agad, ano, 2016. Ito siya. Pump din, ala na. Lower high, lower lows. Oops, oops, oops. 2020, boom. Nag-i-scuba dive guys yung price. Ayan. Then, nung 2020 na, so ito na i-start nung ano eh, na kumbaga konti lang yung nakakalabas, no? Ayan, kaya medyo nag-sideways siya. So, chill lang daw, chill. And we know that pag ganito, baka sabihin natin, uy, pwede itong ano accumulation phase Pero syempre, masasabi nating accumulation phase yung ganitong pattern pagka nag-breakout sa taas. So, it means 50-50 yan. Ano? It's either sa taas or sa baba pupunta. Okay, pagka sideways yung galawan natin, no? And sa part na to is meron tayong napansin, ano? So, mentras kung saan part mas maraming nagre-retest. So sa malamang dun pupunta yung trend. So, for this one, kung titingnan natin, mas lamang yun. Mas marami guys eh. And compare dito, no? Tapos lower high. Okay. Oh, ayan. So, right now, 10.48. Sobrang baba. So, yung pinaka-peak, ano yung peak? 70 ba? 78. 70. 79. Malapit sa 80, ano? So, sa tingin ko, since meron tayo dito nakitang rectangle pattern, pwede natin sukatin yan. Sukat. Ayan, so hindi naman kailangan super exact. Sakto na yung estimate guys, no? Ayan, tapos hatak lang dito. Ayan. So, ang target dyan 8.1 at least, no? Ayan. So, for me, pwedeng malaglag dito sa area na to. 8.1 kasi ano to eh, rectangle pattern to guys eh. Syempre, yung height yung pagbabasihan natin dyan. Since dito nalaglag sa baba, ayan, kaya sinukat lang natin, tapos eto na, 8.1 guys yung possible na to, ano? Ayan. So, since meron naman ditong crossover, tingnan natin kung magra-rally. Ayan. So, pwede naman mag-rally guys, ano? So, yun nga lang, based dito sa nakita nating pattern, pwede malaglag to hanggang dito eh. Sa 8, no? Ayan. And I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye bye and God bless.